Magandang hapon mga ka-farmers. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano abonohan o magpataba ng ating punlang sili. Ayan siya mga ka-farmers. Magpapataba tayo ngayon mga farmers ng ating punlang sili. Ito nga pala mga ka-farmers yung safe na ipataba sa ating sili. Na hindi lang sa mga sili mga ka-farmers, kundi sa lahat ng pinupunla natin, lalong lalo na sa mga mga ganitong klase ng buto, halimbawa kamatis, sili at saka talong mga farmers. Ang pinupunla nga ang pinapataba nga pala natin mga farmers ay itong malabo. Ito mga farmers, Peters. Ang kombinasyon niya mga farmers ay 945-15. Nang ibig sabihin ay mataas ang kanyang phosphorus. Ang phosphorus kasi mga farmers, pampataba siya ng puno ng una pag-uugatin niya. Mag-uugat yung punla, dadami ugat niya kaya tataba siya mga farmers. Tataba yung kanyang puno. Yun ang maganda mga farmers, hindi siya masyadong malaki at mataba yung kanyang puno na maugat. Yun ang papel ng phosphorus mga farmers. Yung 45 na nakikita nyo, yan yun. At ang 9 naman ay nitrogen. Siya naman yung pampaberde ng dahon mga ka-farmers. At yung 15 yun ang pampabulaklak o pampabunga. Kaya mababa lang siya mga ka-farmers kasi punla pa lang naman to. Yun ang potassium. Yun ang papel naman ng potassium. Binili ko nga lang pala to mga farmers sa Shopee. Ang halaga nito ay 125 mga farmers. Kaya repack lang siya. Kung makikita nyo. Saka nga pala nakalagay dito mga farmers, nakalagay siyang pampabulaklak kung makikita nyo mga farmers. Pero ito mga farmers talaga ay pampalaki ng puno kung sa punla nyo ilalagay. Kasi nga ito nga ay kumbaga phosphorus talagang laman ng ang pataba na to. Kaya mga farmers, ang gusto ko kasi yung mataba ang puno at saka yung maliliit lang, hindi siya masyado matangkad. Kasi nga mga farmers, pag matangkad ang punla natin, pag humangin, pag may plastic mulch kayo, mahirap po siyang buhayin, napuputol po siya dun sa may paano ko ba ipapaliwanag, ganito mga ka-farmers. Halimbawa, ayan mga farmers, pag matangkad siya, halimbawa malaki na siya, pagka naitanim natin siya na matangkad, dito magkakaroon siya ng, pag naka-plastic mulch tayo mga farmers, magkakaroon siya ng sunog dito pag masyado siyang matangkad. Kaya siguro marami nang nakaka-experience na nagtatanim mga ka-farmers na nakikita nila na ganon, na merong nasusunog dito. Yun ang dahilan mga ka-farmers, sobrang init tapos matangkad yung punla nila, nasusunog dito. Tapos pagka kinaubagahan, tumba na siya, o sa hapon pa lang tumba na, bali na siya dahil sobrang tangkad mga ka-farmers. Kaya ang gusto ko ay yung maliit lang ang punla natin, para naman hindi siya nasusunog dito sa may bandang ganito. Gawin nga to, halimbawa andito yung plastic mulch, yan, may masusunog siya rito. Marami nang na-experience yan mga farmers, at syempre na-experience ko na rin yun, kaya gusto ko naman i-share sa inyo para maiwasan na ninyo. Lalong lalo na mga farmers sa mga nagpupunla ng sarili kagaya ko, mas gusto talaga natin yung malilit. At meron din naman tayong nabibili mga farmers na meron ding seedlings o nursery na nagbebenta talaga ng mataas, malalaking punla. Hindi nila alam yung
kung paano magpula ng bansot o maliliit lang na may matataba ang puno na maugat na maberde, mga ka-farmers. O siguro mga nagsisimula pa lang, o hindi siguro sila nagtatanim na hindi siguro nila alam na mga ka-farmers, na hindi maganda yung ganun kalaking pula, yung matataas na malalambot, mga ka-farmers. Kailangan maliliit siya na malaking puno na matigas yung itsura pero maberde. Ganun, mga farmers. Kasi nagtatanim talaga ako, mga farmers, at lagi po akong nagtatanim ng mga ganito, sinisidlings talaga. Minsan nakabili ako ng, lalo na pagka ako nagkukulang ako ng bula, nagtatanim ako ng tagaraw o mainit, at kahit sa hapon mo itanim, mga farmers, kinaumagahan yon, pag umaraw kinabukasan yon, sa susunod na araw marami ng bagsak. Marami nang naka-experience yan, alam ko yan, mga farmers. Ganito nga pala, mga farmers, yung gagawin natin. Unang-una, ito po, mga ka-farmers, ay abunuhan natin 12 days pagka simula pag seed sowing, mga ka-farmers. Kailangan abunuhan na natin. Ito, may bukas tayo rito, kaya ito nang gagamitin natin. Itong, mga ka-farmers, ginamit ko nung nakaraang punlaan pa. Pag magpapaabono kayo ng punla, mga farmers, puro ganito. Minsan haluan natin siya ng humus, pero ngayon unang pataba pa lang naman, total nadiligan ko na siya ng humus ng isang araw. Kuwan naman, ito puro naman siya ngayon. Sa susunod na magdidilig ulit ako nito, lalagyan ko na siya ng humus, pero ngayon ito muna. Ang timpla nga pala nito, mga ka-farmers, 4 liters. Ito, tansyahan na lang, mga farmers. Tansyahin nyo na lang yung ilalagay ninyo. 4 liters. Ayan. Siguro 4 liters na yun, mga farmers. Hindi ko na sinukat. Tansyahan lang. At ito, ay 1 kutsara o 10 grams. Tansyahan na lang rin, mga farmers. 10 grams na siguro yan. Ayan, ganyan siya kadami. Ayan. Lulusawin lang muna natin mabuti, mga farmers, sa tubig. Ganyan lang siya kadali, mga farmers. Ayan. Saka syempre, ayan, haluin natin mabuti bago natin yan ilagay sa may knapsack sprayer. Ganito lang ginagawa ko, mga farmers, para maging maganda yung ating punla. Ayan, blue na siya kasi blue yung nilagay natin, pero lusaw na siya, mga farmers. Ngayon salin na natin sa may knapsack. Ang maganda rito sa pataba na to, mga farmers, pwede siyang i-spray, pwede rin siyang idilig. Kaya naman medyo madami na, eto sobra-sobra na to, kaya medyo madami ginawa ko, mga farmers, para habang ini-spray ko siya, tinatamaan yung dahon niya, at sa kabilang banda naididilig siya. Ayan. Kaya itong ginagamit ko, mga farmers, naididilig na rin siya. Kasi ang pataba na yun, mga farmers, ay foliar. Safe siya, mga farmers, kahit hindi na natin banlawan. Ayan. Ayan, mga farmers, yun siya. Kita nyo, pasensya na, mga farmers, malikot ako. Likot yung video. Ganyan lang siya, mga farmers, kadali. Ayan, basta mabutan lang siyang gano'n, hindi nakikita. Ayun. Oops. Ayan, ganyan lang siya, mga farmers, daling mag-abono. Basta ma-sprayan lang siya.
farmers. Alisin ko lang dito sa stand. Sana mga farmers, mag-subscribe kayo sa munting channel ko. Suportahan niyo po sana mga farmers. Kung nagustuhan niyo mga farmers ang aking video, nais ko lang makatulong din sa mga katulad kong naggugulay. Ganyan ang ginagawa ko. Kita nyo mga farmers, lumalabas na rin yung talbos niya. Laki na. Parang may didilig na rin siya mga farmers. At kahit hindi natin banlawan to mga farmers, safe na safe siya. Hindi siya mamatay. Oops, iubos natin sa kabila. Sa kabila naman. Ayan. May pusa pa na tayo doon mga farmers. Ayan, nalaga natin pusa. Hindi matigas ang ulo mga farmers. Hindi pupunta rito sa punla natin. Ayan, ganyan lang siya kasimple mga farmers. At ayan, tapos na. Ayan. Idadagdag ko lang pala mga farmers, ang paglalagay ng abono ng ganito ay every 3 days mga farmers. Every 3 days maglalagay tayo. Pero sa hapon kayo maglalagay mga farmers. Sa bandang hapon. Kasi kung may bubong kayong ganito mga farmers. Pero kung wala kayong bubong at alam nyong kung hindi alam nyong hindi uulan, halimbawa nasa open lang kayo, nasa open po na ganyan, walang bubong, kung alam nyo po na hindi ulan mga farmers, magpataba kayo ng hapon. Pero kung uulan, mas maganda po mga farmers, sa umaga kayo magpataba, magang maga mga farmers, pagka habang malamig pa. Total madali lang naman patabaan mga farmers. Kung tutuusin, pwede nyong ibalikat o isampay parang bag yung sprayer, saka kayo mag-spray kung maluwang-luwang yung papatabaan nyo. Mas maganda to mga ka-farmers kaysa dun sa may nilusaw na granules katulad ng mga Yara fertilizer. Pero maganda naman yun pag nakatanim na, mas maganda yun mga farmers. Ito naman kasi ay foliar. Ayan, subukan nyo mga farmers. Siyempre, huwag nyo sanang kalilimutang mag-subscribe, i-like nyo na rin at share nyo po sa mga kaibigan nyo na interesado sa pagpaparm mga farmers, para makatulong din ako sa kanila kahit papano. Salamat mga farmers at magandang hapon po sa ating lahat.